Isang magandang araw sa inyong lahat. So welcome po muli sa aking pong YouTube channel, Elias TV7. So ito po ang inyong lingkod, si Ronnie, na bumabati na isang mapayapang araw sa inyong lahat. So last video ko po ay na-discuss ko po ang pre-rapture events o yung mga mangyayari bago mag-rapture. So na-discuss ko po doon yung upcoming lockdowns, a new virus, okay, at then yung war with Iran and Israel na kung saan ay atake ng Israel ang Iran ng nuclear weapon. At bago nila ma-atake ng nuclear weapon yon, before na napindot nila yung missiles na yon na may nuclear warhead, ay aagawin na ng Diyos ang church para hindi nila maranasan yung Great Tribulation. So this is part 2 ng video na ito. So mali, para sa kalaman ng mga manonood, so ito pong aking inire-reveal na information ay galing po sa Biblia, salita ng Diyos. At the same time ay doon sa natuklasan ko na elite's secret plan for New World Order. Okay? So para lubusan natin maunawaan yung idea ng rapture, so ito pong rapture ay makikita po natin ang supporting verse nito sa unang Thessalonica chapter 4 verse 16 and 17, sa unang Corinto chapter 15 verse 51 hanggang 52, John chapter 14 verse 2 and 3, and then Genesis chapter 5 verse 24 at ikalawang hari chapter 2 verse 11. So ito po yung kung saan si Enoch ay siyang unang na-rapture. Pangalawa po si Prophet Elijah, also been rapture. So ang meaning ng rapture ay to snatch away, sa Tagalog dagitin o agawin. Ang idea nito ay kapag nakikita mong anak mo na naglalakad sa kalsada at may paparating na sasakyan at mababangga ang anak mo, ang gagawin mo ay hihilahin mo siya papalapit sa iyo upang mailayo sa kapahamakan. At ganun ang gagawin ng ating Panginoon. Hihilahin niya tayo, o agawin niya tayo papalapit sa Kanya upang mailayo sa lugar ng kapahamakan. Ito yung Great Tribulation, 7 years na Great Tribulation, okay, na propesiya mula sa Biblia. So ituloy ko, kunting balik doon sa aking sinabi sa first video in part 1, the pre-rapture events o mga mangyayari bago dumating ang rapture. Okay? So yung tinatawag na disease X outbreak. Okay? So ito ay isang virus na kung saan ay para din siya kagaya ng dating virus. I will not mention, baka ma-take down ang aking YouTube channel. So I will avoid yung name ng bakuna para hindi po ma-take down ng aking YouTube channel. So I don't know kung after this ma-take down ng YouTube channel ko. Pinapasuggest ko na yun. But kailangan ko kayong bigyan ng warning. Okay, this is X outbreak. So ito ay isang plan na pandemic para based doon sa elite's secret plan para may push ang mundo sa New World Order. Okay? So magkakaroon pong mali tayo ng lockdown. Alright? At sa pamamagitan ng media, they will exaggerate this kagaya na nakaraan, and para ma-enforce nila yung tinatawag na digital ID na kung saan ay naka-link na doon
yung lahat ng info patungkol sa atin, ating iris scan. Kasi doon sa, after kasi nitong disease X outbreak na to ay of course magpapanik ang mga tao, and then i-enforce nila yung digital ID. Okay, so according do sa info na na-receive ko, this is a quantum tattoo na merong nanotechnology na invisible doon sa naked eye ng mga tao. Can be sa noo or sa kamay. So this is X outbreak this year 2025. Okay? And then magkakaroon ng 21 days lockdown. Okay? According to the sa info na na-receive ko ay I will not mention pala exact date. Okay. So, but this year 2025, okay? Dahil sa virus na ito na kakalat sa buong mundo kagaya ng virus, okay? Magkakaroon ng panic, magkakaroon ng fear sa mga tao through media, exaggeration, panic tactic ng media dahil kontrolado din nila ang media. Okay? According dun sa info na na-receive ko na itong virus na ito ay kakalat sa pamamagitan ng hangin, tubig, o pagkain. At yung panghuli ay sa pamamagitan ng yung ginaganon. Alam nyo na yun. Yun eh, ginaganon. I don't want to mention or else my YouTube channel will be taken down. Okay? So, maging mapagbantay. So, maging lesson learned sa atin yung nakaraang pandemic natin na na-surprise tayo. We need to be prepared this time. So, avoid being passive. Maging mapagbantay. Okay? So, after ng disease outbreak, magkakaroon 21 days lockdown. Okay? At, ayan. So, under the guise of health emergency, magkakaroon ng mandatory vaccination. Isang mRNA vaccine. Okay? Para protektahan daw tayo mula doon sa virus. Okay? Alam niyo na ibig kong sabihin. Okay? Try to watch my body language, my facial expression para ibigay ko sa inyo yung tunay na meaning na gusto kong sabihin para ma-avoid yung pag-take down na aking channel. And then dito sa mandatory vaccination na ito ay kukuhanin yung ating iris scan sa mata. Okay, kaya sa pamamagitan no, link ito sa sistema nila, ito sa part ng ating digital ID. So hindi na natin kailangan ng ID. By just scanning your face or your eyes, they will know kung ikaw ba ay meron noong vitamins na yon. Okay? Ay doon na sa 'di ba sa GCash pag pag nagpa-register ka pala SIM card mo, yung facial nade-detect na tayo kung sino tayo sa pamamagitan ng facial natin, appearance. Okay? Para ma-confirm na ito nga yung tao na ito, yung may name na to. So, magkakaroon ng mandatory vaccination. Link ito sa konektado sa tinatawag na digital currency. Okay? I will not mention the exact name, but basta link ito sa digital currency. Baka maging obvious yung aking info. Okay? So, hindi mo pwedeng mabuksan yung account mo sa bangko. Hindi ka pwedeng mag-travel. Hindi ka pwedeng magkaroon access sa food and medical services without this digital identification. So, tayo ay magkakaroon ng lahat ng transaction digital. Okay? At, so there's a possibility
na talagang mapipilitan ka magpa-vitamins. Kasi mawawalan ka ng access sa bangko, yung bank account mo, pati trabaho mo ma-endanger. Pero ito ang sasabihin ko sa inyo, mas mahalaga ang buhay, ang kaluluwa natin, kaysa sa trabaho. May trabaho ko nga, na-endanger naman life mo, pati pamilya mo. This is the time na tinitingnan ng Panginoon ang iyong commitment, yung loyalty, kung susunod ka sa Kanya o sa mga elite na to na may sikretong plano sa mundong ito. And then, according to the info na na-receive ko, una, pakiusapan, pero kapag ayaw mo magpa-vitamins, ay kukulong ka. Diba, naranasan natin na talagang nung panahon na yun, pandemic, pupunta ka mismo sa bahay, pag wala kang face mask, talagang pulihin ka. Kasi talagang excluded ka, ikukulong ka sa isang place. Pag wala kang vitamins, pandidirihan ka. Pero lumabas na hindi totoo. Diba? Nakasurvive. So maraming taong walang vitamins. Ako wala akong vitamins. Just want to be faithful to my God. Okay? So yes. So na-mention ko na sa inyo kung paano kakalat yung virus na to. Through air, food supply, water, and then yung vitamins. Okay? So ito ay events do sa pre-rapture events. So these vitamins na may nanotechnology, okay? So ito ay upgraded na vitamins na nakaraang pandemic. Mas deadly. Okay? So, according to do sa info na na-receive ko, titirahin ito yung brain, heart, immune system, at mga blood arteries. Okay? So, mas deadly. So, kaya I decided na to speak. Ayokong, sabi kasi ng Panginoon sa Ezekiel chapter 33, sabi niya ng Panginoon kay Propeta Ezekiel, ginagawa kita bilang watchman, sabi niya doon. Ang trabaho kasi ng watchman ay kapag may nakikita siyang gera o labanan o kaaway na parating, hihipan ng watchman yung trompeta para bigyan ng warning ang bayan. So ganda, sabi ng Panginoon, ikaw tinatayo ko bilang isang watchman kapag may nakita kang tao na nagkakasala sa aking bayang Israel, hihipan mo ang trompeta, meaning bibigyan mo siya ng warning. Kapag hindi mo siya binigyan ng warning, mamamatay siya sa kanyang kasalanan, ngunit sisingilin ko sa iyo ang kanyang kaluluwa, ang kanyang dugo. Ganyan din. So, ayoko dumating sa pagkakataon, sisingilin ng Diyos aking ang kaluluwa ng mga tao kapag hindi ko binigay yung warning na to. Okay? So, although medyo risky, just want to obey the Lord. So, anong paghanda na pwede natin? This is pre-rapture events. So, sa mga susunod siguro yung post-rapture events. So, this is part 2. Ang mga paghanda na pwede natin gawin ay magkaroon tayo ng physical preparation. So, I will mention physical preparation and spiritual preparation. Under the physical preparation, mag-stock ng food, canned goods, but be careful do sa mga canned goods. Avoid yung mga branded na canned goods. So, mag-ipon din ng tubig, okay, medicine. Avoid branded medicine. At kung kaya mo magtanim, iba yung may sarili kang tanim. Although preparation na rin to, pang matagalan. Okay? And then, dapat meron kang support communities.
So based sa ating experience ay pag wala kang mga kamag-anak o mga kakilala na pwedeng malapitan, napakahirap makasurvive sa ganitong pandemic. At this time, make sure na meron kang support communities, uh, friends, kamag-anak na naniniwala sa'yo. Kung hindi naman sila naniniwala, find someone na naniniwala sa'yo. And of course, spiritually matured na Christians na handang manindigan sa katotohanan. Okay? So after nun ay magkaroon ng evacuation plan. Kapag dumating na yung lockdowns na yun, meron kang lugar na specific place na pwede ka mong mapuntahan. Mahirap kasi pag nasa may bayan ka sa city, limited ang iyong galaw. Pero kapag nasa secluded place ka, o maburol, pabundok, makakagalaw ka ng maayos. Pero kung wala naman, ay mag-stay ka na lang doon sa kung anong meron ka. Pero kung meron kang group of friends o support communities na makausap mo, magplan na kayo. So napahalaga may plano tayo. Hindi tayo panghabang buhay sa mundong ito. So hindi, kagaya na sabi ko nung una, hindi pabuti ang mundong ito, pasama. So yung mga nangyayari sa atin na nangyari na noon una ay mangyayari ulit. So matuto na tayo. So lagi tayong maging pagbantay. Kasi sabi sa Bible, maging mapagbantay na tayo sapagkat di natin nalalaman ang araw o oras ng pagbabalik ng ating Panginoon. So I'm referring to the rapture of the church. So ito yung mga physical preparation. Ang spiritual preparation naman, dapat strengthen natin pananampalataya sa Panginoon. May Bible ka, memorize mo ang Bible mo. Kung sakali, hindi lang sa cellphone na Bible, yung talaga meron kang Bible talaga, yung hindi digital. So, kasi kailangan mong i-avoid din ang gadgets kasi kapag nagkaroon na ng tracking, itatrack, ititrace yung mga hindi nag-comply sa kanilang vitamina, madidetect ka sa pamagitan ng iyong cellphone. So, kailangan mong patatagin ang pananampalataya mo sa Panginoon, maging tapat ka sa Panginoon, magtiwala ka sa Panginoon, ayusin mo relasyon mo sa Diyos, be willing na mag-suffer ka ng kahirapan alang-alang sa pagiging tapat mo sa Panginoon, magsisi sa iyong kasalanan at isurrender mo ang iyong buong buhay totally sa Panginoon. Sapagkat kung hindi mo isusurrender ang buong buhay mo at hindi mo pagkakatiwala sa Panginoon buong buhay mo, babaksa ka, matetempt ka, mag-comply. So, that is our spiritual preparation. Ayusin mo ang relasyon mo sa Panginoon. Hanggat hindi pa pinagbabawal ang Bible, hanggat may pagkakataon ka pa na lumapit sa Panginoon, hindi pa nagkahigpitan. So, magkaroon ka ng intimate and close relationship with God. Okay? We cannot know, we cannot tell hanggang kailan ang buhay natin. Hanggat may pagkakataon ka, make sure you have a good relationship with God. Para naman sa mga leader ng iglesia, so tell your congregation na maghanda para sa parating na rapture. Ang problema kasi sa atin ay sa mga spiritual leader masyadong, we are building our own kingdom. So hindi kingdom ninyo binubuo nyo, kundi kingdom ng Panginoon. Hindi ang inyong denomination. Ang kingdom, kaharian ng Panginoon ang dapat binibuild nyo. Baka may plano pa kayo na pagpa-extend ng church, pagpapalawak ng church, pagtatayo ng bagong church. Stop that. We are very close to the end times. Hindi mo na kailangan yun. Ang kailangan mo, ihanda mo ang iyong mga miyembro, ang tupa ng Panginoon, hindi mo yung tupa, sa Diyos yung galing, pinahiram lang sa'yo. So, ihanda mo ang tupa ng Panginoon para sa parating na ganitong event. Nakasulat ito sa Biblia. Okay? Magiging accountable ka. I'm telling this to every pastors and spiritual leaders. Prepare the sheep of God, the people of God, for this coming event. Okay? So, strengthen their faith,
at encourage nyo sila na maging tapat hanggang sa wakas sa ating Panginoon. Okay? So, i-open ang mind nila sa katotohanan na hindi sila panghabang buhay sa mundong ito. Okay? Merong appointed times. May tinakdang araw ang Panginoon na kung saan ay kanyang dadagitin ang kanyang mga tapat na lingkod para hindi nila maranasan ang Great Tribulation. So, nangyayaring event ngayon, it is only a sign ng malapit na parating ng rapture. Although maraming hindi naniniwala sa rapture, so yung mga nagmamak, yung nagtatawa, kinukutya yung mga naniniwala sa rapture, believe me, tandaan yung video nito, darating panahon, iiyak kayo. Yung pagmamak ninyo sa mga nagsasabi sa inyo na may rapture. Kapag dumating na yung rapture, kapag tumunog na yung trompeta, the last trumpets, at yung mga tapat na nagbantay, naniwala sa rapture, ay dinagit na, iiyak kayo ng matindi. At doon kayo magsisisi na sana naniwala ako, ba't ko ba pinagtawanan? So, according to sa vision na binigay ng Panginoon sa isang babae na napanood ko sa YouTube, sabi niya, according to her, only 97% o only 3% ng 100% ng mga Kristiyano makasama. So 97% will not make it. Hindi dahil sa hindi sila naligtas, kundi dahil hindi sila ready. Remember the parable of the virgin, wise virgin and foolish virgin? Yung wise virgin, ready sila. May enough oil. Yung foolish virgin, nakatulog. Hindi yung sa pagkatulog ang problema eh. Wala silang enough oil. O nung tumunog na yung last trumpet, saka sila kumahog. Pero sabi ng mga wise virgin na ready, pag pinahiram namin kayo ng oil, baka hindi sumapat sa atin. Pumunta muna kayo sa nagbebenta. Eto nung pumunta sila sa nagbebenta at pagbalik nila, katok sila ng katok. Panginoon, pagbuksan mo kami, sabi ng Panginoon, depart from me. I know you not. Hindi ko kayo nakikilala. See? Maraming tao, mga Kristiyano, mararanasan yun because they mock the teaching of the rapture. So it's very clear, nagkaroon ng rapture sa Old Testament, si Enoch was raptured. Prophet Elijah was raptured. Na-explain ko na sa inyo sa akin mga nakarang video about yung connection ng Jewish wedding sa rapture. Yung Feast of Trumpets, anong connection ito sa rapture. So balikan nyo yun para lubusan nyo maunawaan ang sinasabi ko. So, ito yung panahon para tayo mga mananampalataya ay isipin natin, ano ba yung kalooban ng Diyos? Hindi kung ano yung kalooban mo. Ano yung gusto ng Diyos at hindi yung gusto natin. So, habang hindi pa tumutunog ang trompeta na yon, may mga pagkakataon pa tayo. Kasi kapag tumunog na yon, kahit magsisi pa tayo, hindi na natin muling may babalik yung rapture niya. Try to imagine, ano mararamdaman ninyo kapag nalaman mo na iwan ka? Sabi ko sa Panginoon kagabi, Lord, kung ako'y may iwan, baka hindi ko kayanin. Kaya I'm doing my very best to make myself ready. I'm not perfect. We are not perfect. Hindi ibig sabihin na iwan ka sa rapture, hindi ka na save. No. Save ka pa rin. Kaya you will undergo difficulties. At kapag kinaiwan, ang tanging reason na lang dahil lang para kimalikas, maging martyr ka, meaning mamatay ka para sa Panginoon. Kasi kapag hindi ka nagpatatak ng mark of the beast, papatayin ka. So, do your best to prepare yourself. Manalangin sa Panginoon. This is a time, tanggalin mo yung iyong mga kaisipan. Ang problema ngayon, yung mga Kristiyano, masyado na nating inibig ang mundo. Ha? Masyado na tayong naagaw ng mundo yung ating puso. Ang utos sa atin ng Panginoon, do not love this world. Ha? Sabi sa 1 John chapter 2 verse 15, I'm not mistaken, the world in its desire shall pass away, but the man who does the will of God lives forever. So let's go back doon sa cross-carrying
Christianity. Maraming Kristiyano, hindi nila binubuhat ang kanilang sariling cross. Yun ang payo sa atin ng Panginoon. If anyone wants to follow me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Let's deny ourselves. Iwanan natin yung mga pangarap natin sa buhay. Sundin natin si Kristo. Ano yung gusto niya? Binigyan ka ng yaman ng Diyos hindi upang magpakayaman. Binigyan ka ng yaman ng Diyos para gamitin mo ito para tulungan ng mga nangangailangan. Darating panahon, iiwan mo rin to. Magpakayaman kayo sa espiritu at huwag sa salapi. Sapagat hindi nito kayang iligtas ang sarili mo. So, change your mind. Renew your mind. Isipin niyo, ano ba ang gusto ng Panginoon? Sa mga ganitong pagkakataon, ano yung gusto ng Diyos? At hindi ko ano yung gusto mo. So, remove your mind. Tanggalin mo yung kaisipan sa mga mundong bagay. Sabi sa Bible, set your mind on things above and not on things on this earth. Kaya napakahirap para sa mga maraming ari-arian, mayayaman, at lalo na yung mga may malalaking churches. Napakahirap sa kanilang gawin to. Kasi mostly, ang mga member ay naagaw na ng mundo ang kanilang puso. May plano sa buhay, magpapatayo ng bahay. Hindi yan ang gusto ng Panginoon sa iyo. Hindi yan ang nais ng Panginoon. Hindi yan tinuturo ng Biblia sa atin. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon, sumunod tayo sa Kanya. Follow the examples of the apostles. Wala mong mayaman sa mga apostol. Masaya sila kapag sila nakakaranas ng persecution. Kahit mamatay, kaligayahan nila yun. Eh ngayon, pag ang mga mananampalataya, pag nakakaranas ng persecution, nalulungkot, gumigive up. Unlike ng panahon ng mga apostol, tuwan-tuwa sila. You see the difference? So, I'm telling you, I'm encouraging you, and I'm urging you, hanapin ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos, magpakabanal tayo, maging handa tayo, sapagkat ang Iglesia ng Panginoon, according sa unang Thessalonica chapter 5, verse 7, if I'm not mistaken, we are not appointed to wrath. Hindi tayo tinalaga sa galit, yung Great Tribulation. Pero kung kayo magpapabaya, may iwan ka. At kahit ano pang gawin mong pag-iiyak, pagsisisi, hindi mo na may babalik. It will be closed. The door will be closed to those who are not ready, to those who are not prepared. God, this is the time and this is the hour para tayo ay sumunod sa Panginoon. Seek the will of God. Iwan yung mga bagay na naghihiwalay sa iyo sa Panginoon. So, I hope may nakuha kayo dito sa aking binahagi sa inyo. So, sa susunod ng mga video, yung post-rapture events. Kung lolobin ng Diyos, hindi ma-take down ang aking YouTube channel, gagawin ko yan. I don't know, may mga kakayanan ang elites para matuklasan kung ano yung mga sinasabi ko. But I just entrust it to the Lord, and I hope you will listen to my voice as God's watchman. I'm just an ordinary people, ordinary Christian, but I will do my best, yung part ko sa kaharian ng Diyos, to give warning to His people. Shalom.